welcome back. Oh my God, long time no see. Ang tagal ko pong walang video. Naku, isang buwan mahigit. Isang buwan din po akong talagang na-busy at wala talaga akong time na makagawa ng mga product reviews. Siyempre, ginagamit ko rin naman yung product. So, nire-review ko yung product na bago na i-share ko sa iyo for today's video. Kailangan ko sa inyo i-reveal na this is my journey experience sa product aking ginagamit. Sa mga magtatanong dyan, baka nagsabi kayo, ang dami-daming ginagamit ni Stephanie. Ano ba talaga dapat kong i-recommenda? Nagre-review po ako ng product na ginagamit ko. At ito po ay sineshare ko po sa inyo. Kaya sana huwag kayong magalit sa akin kung nalilito kayo kung ano ba dapat kong gamitin, kung ano ba dapat i-share sa inyo, kung ano ba dapat nyo dapat sundin. Ano nyo yun? Sadyang nakakalito. Po sana kayong magalit sa akin sa dami kong ginagamit, nakakalito ko. At mo man o hindi, wala akong magagawa. Kung gusto mong gumamit, go ahead. Kung ayaw mo, ganun din. Kasi sa mga taong matagal na yung pekas at medyo hindi nila tinreat nung bago pa lang nagsisimula yung kanilang mga pekas o melasma, so parang hirap na siyang gamutin, okay? But sa akin kasi, experience, ako po kasi nung umuusbong na yung aking pekas, lumalabas na siya at nakikita ko, syempre, andun ako sa Thailand noon, is napakainit sa Thailand dahil halos wala talagang winter doon. Talagang lalamig man doon 3-4 na araw lang. Ganun lang yung katagal. Pero yung sobrang init buong taon. So doon talaga lumabas yung pekas ko. Pero lumalabas na siya noon. Pero naghaharap na ako ng mga product na pwede kong gamitin. At alam mo yun, review ako ng review. At gamit ako ng gamit ng iba't ibang mga product. So syempre hindi mo na alam kung ano yung nag-effect doon. Pero kaya ginagawa ako, nagpo-focus ako sa isang product na pwede kong makaalis, kahit hindi pa siya naalis, hanggat hindi ko natatapos yung isang product, hindi ko yun titigilan. Okay? Basta pagkatapos ko yung isang product at isang buwan, natapos siya at merong improvement, isi-share ko. Kung wala man, yung isang product na naman, isi-share ko uli. Ganun yun. Ang dami kasi nagpo-comment, ang dami nag-PM sa akin. Ang dami ng PM sa akin na, iba hindi ko nasasagot talaga, sa dami. Tapos, kung ano yung product, syempre isa-isa yun sa dami yun, isa yung sasagutin ko. Kailangan ko talagang gumamit ng iba't ibang mga product. Share ko po sa inyo kung ano parang resulta sa akin ng product na ito. Okay, ito po, Honest Glow Facial Set. Ayan. Okay. Ito siya, kulay pink. Girl na girl ang kanyang kulay. Okay, this is the packaging. Kung sa packaging, basta importante is maganda yung product, is effective, okay? But anyway, kung maganda yung package at maganda yung product, ay kabog na kabog, di ba? So, ayan, ito po, as you can see, ayan. Actually, ito bago to. Umorder kaya kasi ako sa Pilipinas, pinadala ko to. Siyempre sa Pilipinas, magkano po ito? 200 ba to? 250. Mga ganyan, di ba, ang presyo? So, mura lang, di ba? Pero ito, binili ko po ito, dalawa, yan. Ito yung, sa labas yung ano. Dalawa po in-order ko is 31 pounds ang binayaran ko sa dalawang to. Bili kayo, basahin nyo na lang yung dito. Basahin nyo na lang yung dyan. Hindi ko na ma-share sa inyo. Ang importante sa akin kasi, ma-share ko na sa inyo kaagad-agad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tama-tama po ako ay naghilamos na. Pero naglagay ako ng konting lipstick at naglagay ako ng kilay. But anyway, wala akong ginamit. So, ginamit ko na yung kanyang sabon. Hindi siya mahapde. Pero pag ginagamit ko siya, habang tumatagal ginagamit siya, parang napipil ko yung parang banat na banat yung aking mukha na parang glass skin. Hindi siya mahapde. Hindi kagaya ng ibang sabon na parang naramdaman mo na may tumutusok-tusok. Ganyan pa yung itsura na sabon niya. Okay, ganyan. Buksan na natin itong isa. Ito pong, ayan. Akala mo yung Turkish Delight. Yung pagkain na parang may powder, yung parang may pulbos na puti. Yung ganon. Tapos ang bango-bango niya, okay, hindi po masakit sa ilong. Ang pakiramdam ko dito pag ginagamit ko is para siyang banat na banat. Tayo sa ating yung toner niya is papakita ko sa inyo. Ito yung ginamit ko. Ayan. Medyo dito na siya. Mag-iisang buwan ko na siya nagagamit. Kasi unang kita ko pa lang po rito sa toner na to is kulay dilaw. Nakita ko pa lang siya pagbukas ko ng package ng kanyang kahon. Ako ay bongga to, strong to. Kasi pag nakita ko yung product is medyo madilaw-dilaw. Yung parang yellowish yung kanyang liquid. Ako ay strong to. Sabi ko may palaban. Sabi ko palaban tong product na to. Kasi pag nakikita ko pag mataas talaga yung solution is medyo yellowish. O kaya pag mas mataas pa yung solution, nakikita ko parang na siyang tsaa. Yun, pagaya po ng RDL, napakataas ng solution yun. Number 4 solution yun. Kasi super strong talaga siya. Ito parang nasa number 2 na solution siya.
Ayan, gagamitin na natin to. Ang ayoko lang po dito, pag binuksan mo siya, yung kanyang stopper, yung kanyang, ayan, ito naalis na lang to bigla eh. Ang ayoko lang po dito, pag isang beses nagpapahid ako, ilagay ako sa bulak, eh bigla itong naalis. Kaya hinigpitan ko na lang eh. Naalis to, ayan o, ang bilis siyang maalis. Ayan o, ang luwag. Yung pinakabilog niya, ang lakas ng tagas niya, nakaka-stress. Pare sila nalalagyan ng Rosemar na na tuner na ganito. So parehas sila. Ayoko ng stopper na ganyan, nakakaloka, nakaka-stress. Kaya tuwing maglalagay ako dito, kailangan mong kontrolin. Hindi mo siya kailangan super tuwad kasi ang daming lalabas at kung di maraming lalabas, matatapon siya. Kailangan ingat na ingat ka. Tak na, oh. Ay, die. Ang daming lumalabas. Tapos binabalik ko ito kasi baka nga suminaw. Hindi ko gusto yung kanyang lalagyan. Yung kanyang stopper. Okay, eh, sinara ko na. At ang dami oh, basang-basa. Oh, ayan ang ayoko eh. Sus ko, natapon yung akin. Nagbalat po ba ako dito? Nagbalat po ba yung aking skin dito sa toner na yan? Nagbalat po siya, yes. Pero napakakonti. Hindi po siya yung powerful na nagbalat na sobrang balat. Super duper na balat. Talaga nung parang kala mo ahas na nagpapalit ka ng balat. Pero hindi kagaya sa Brilliant Skin. Brilliant Skin, super duper balat. As in super duper. As in mahapdi. As in magbabalat ka na para kang basta maganda yung kanyang, gusto ko yung ganun matatapang na ito nagbalat pero konti lang, hindi siya ganun kabongga. Okay, much as possible maglagay kayo ng sunscreen. The next product tayo ito yung pinapahid sa gabi. Pinapahid ko ito sa gabi. Dito muna tayo sa this is face sunscreen. Okay, hinahanap ko dito yung kanyang SPF. Hindi ko makita, wala akong makitang SPF na nakalagay. Gumagamit ako nito. Yung Cetaphil. Okay? Ang ginagawa ko dito para hindi masayang. Okay? Kasi maganda naman siya. Para siyang foundation. Kumukuha ako ng konti. Ayan, ganyan ka konti. Okay? Ngayon, yung Cetaphil kasi, itong ginagamit kong Cetaphil is meron siyang SPF 50. Yung Honest Glow, wala siyang SPF. So, hinahanap ko kasi laging may SPF. Hindi ko bet ng walang SPF. So, nagkapahid ako ng ganyan. Lagay ako ng konti. Siyempre, kanya-kanyang paraan yan. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Okay? So, ginagawa ko, minimix ko siya together. Ang ganda na sa mukha, diba? Pinaghalo yung Honest Glow tsaka yung Cetaphil. So, gusto ko lang to kasi para siyang may foundation, yung kanyang cream na kulay pink. Kaya pag pinahid mo siya, para siyang rosy cheek nga. Maganda pag pinahid ko to pag pinagsama ko sa SPF. Unang Cetaphil, pinaghalo ko lang siya. Okay, 1:1 nyo lang and then pahid nyo all over your face and skin, everywhere. Kahit saan mo lagay. So, ayan. After niya, syempre, kung makikita mo naman siya, kung ayaw mo ng parang malagkit, na oily. Siyempre, pag pinahid mo, parang kala mo may mantika, di ba? Ang ginagawa ko niya, nagpupulbos ako ng mukha. Yung Johnson Baby Powder lang. Lalagay ko na siya. Ganun, para hindi siya malagkit. Itong product na to is okay naman. Hindi siya, strong siya, pero hindi siya ganun strong enough. For me, kasi ang balat ko nga, talagang super duper tapang. Pero pwedeng-pwede ito sa mga taong I think mga sensitive skin. Kasi strong niya is parang sakto lang. Kung tatanungin niyo ako, nakakaputi naman. Yes, nakakaputi po itong product na to. Lalo pag ginamit mo siya yung tamang process niya, yung sabon, yung toner, yung mga cream niya is nakakaputi. Especially kung nasa malamig kayong lugar or lagi kayong may aircon, ay pasabog siya. Okay, yung product na to, kung may recommend ako sa mga sensitive or non-sensitive skin, subukan ninyo. Parang okay naman siguro. Sa mga magtasabi dyan, ang dami kong ginagamit, opo, marami talaga akong ginagamit. Kasi sineshare ko sa inyo yung mga product na ginagamit ko, yung effective at hindi effective. So, kung gusto mong sundin at gayahin yung aking ginagamit, go ahead. Kung ayaw nyo, okay lang po. Yan po ang aking share sa inyo for today, this video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po is medyo naliwanagan na naman kayo. Don't be scared
to try any kind of product. Sa asong na hindi kayo nagpapainit at meron kayong sunscreen na mas mataas na SPF, it's no problem at all. Thank you for watching. Please kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video i-upload. Thank you and see you on my next one. Bye!